Guys, ito naman si hen. Ganos din. So halos lahat yung anim na yan, puro ganos talaga. So yun talaga yung kinuha ko. Kasi nga mahilig ako sa speedbird. Mahilig din ako maglaro sa OLR. So pwede kong ipang-infuse tong mga to. Yung katawan nila, iisa sukat. Bilugan sila na medyo matigas-tigas at maganda yung katawan nila. So yan. Ayos, makapal yun dito. May sinasabi si kapal lang dito niya, yung ano niya, to makapal. Makapal. So, ang sinasabi naalala ko lang, sinasabi ni Sir Jose Torres, yung ibon, yung gusto niya yung mga ibon, yung makapal yun dito. Ayan, makapal sila. Kapal na ito. So bakit daw gusto niya yung makapal yung ganito? Sabi ni Sir Jose Torres. So kasi ito yung humahawak daw sa buntot sa pagpreno nila siguro, tapos sa paglipad nila malaki yung tulong niya to yung pagkontrol do sa buntot nila. So pag lumilipad kasi sila, nakaano sila, yan yung kumokontrol sa buntot nila. So sa hangin siguro ganun. So pag malakas yung dito, makapal dito, mas nakokontrol niya yung lipad niya sa hangin. So hen to. Gaganda na mata, purple eye. Meron pang sinasabi, maalala ko lang din yung si Sir Torres. Pag hinawakan mo raw yung ibon dito, hawakan mo yung dito nila, yung parang pulso. Kailangan daw maganda yung beat nung dito kasi nandito yung pulso nila. O nga, malakas yung beat ng pulso niya dito sa pakpak. So yun yung isa sa mga pagkukwentuhan natin pag naitopic natin si Sir Jose Torres. So, idol talaga. Ayan. Ito ay ang nanay niya 629 269. Ang grand sire niya si Rocket at cross dun sa kay Mona Lisa. So Rocket, Mona Lisa, tapos sa dam naman niya Wolverine tsaka yung Abigail. Ayan. Gandang mga ibon. Hindi sa dahil nga important o dahil nga sa gusto ko yung bloodline ni Sir Ganos. So yung hipo ng katawan nila, so ano na ako dito, parang sa hipo pa lang gusto ko yung hipo niya. Parang yung hipo ng mga Jansen ko ganito. Ayan, halos lahat sila ganyan yung hipo. Yung bilugan sila na matitigas yung katawan na medyo malaki yung dito. Ayan. Gandang ibon. Isang ano ng pakpak nila. Ang hugis ng pakpak nila. So mga speedbird. Speedbird to na may mga dulo. Kasi ang malakihan sa OLR, pag nakita niyo yung sa baba ng mga pedigree nila, mga Carwiner, lahat ng mga OLR na big time OLR, makikita mo dun sa mga nila na champion sa linyada nila. So yan. 500 plus to 600, okay na sa akin yun kasi ganun lang din naman yung karera natin dito sa Pilipinas. So masusubukan to dito. Ganda ng mga katawan. Pinagpares ko na rin sila eh. Ito si 260. Ayos, pwede rin sila pagparis-parisin. Yung isa katawan nila. Pati hugas ng pakpak, isa. Pati yung hipo, iisa.
purple eye. Sarap, excited na ako may laro itong mga anakin netong mga to. Ayan. Pang cross ko doon sa mga ibon ko. Ito naman ang magulang, si Span Silver, tsaka si Untamed Desert. Yun yung dam niya. Yung grand dam niya. Span Silver tsaka si Untamed Desert. Ayan. Ganda ng pets nito, yung nakita ko. Tapos yung sa ano naman niya, sa siren naman niya, Puymans ang nakalagay. Puymans Belgian Speedbird. Puymans Belgian. Gusto ko to, Speedbird eh. Isa nga itsura kasi nila oh. Pati yung hugis ng ilong. Medyo magkakadikit sila, magkakamag-anak na malayo. Ganda ng mga katawan. So, pinagpares ko na itong mga to. Sana maganda yung labasan nila. Baka yung mga unang pair nila, baka yung mga unang pair nila i-stock ko. Tapos i-cross ko dun sa mga ano ko naman, sa mga Jansen at Jansen Vandenbroek ko. Ganun yung gagawin ko. Ayan. So guys, kung gusto nyo yung mga nakakaluwag-luwag dyan, kung gusto nyo mag-import ng ibon, so meron na tayong contact. Meron na ako mga contact sa mga sa shipper, sa mga kung saan sila nagpapaship ng mga ibon. So yung contact ko dun sa pinagkuhanan ko ng mga ibon na yan. So ang dami niyang medyo nakakaluwag-luwag sa buhay. So kumuha siya kay Sir Ganos ng 20 ibon na puro line ng mga champion ni Sir Ganos. 20 ibon ang kinuha niya dahil marami siyang kinuhang ibon. Meron siyang binigyan siya ng 4 na breeder ni Sir Ganos. So yan. Tapos bukod pa doon, meron siyang mga na bid sa pipa na mga ibon. Ang gaganda ng mga ibon. Meron pa yung isa, meron siyang kinuha, gusto ko magkaroon tayo dito noon. Gusto ko magkaroon noon yung si Olympic Light. So yung si Olympic Light ay multiple champion. Maraming 2014, 15, 16, 17, sunod-sunod yung parang 5 consecutive, parang ganun yung ibon. Tapos ginawa na rin siyang stock. Ginawa na siyang breeder, nag-produce siya ng breeder, nag-produce na siya ng mga winner. Tapos yung may-ari nung si Olympic Light nag-retire na. So yung tropa natin doon sa US ang nakabid sa pipa nung mismong ibon na yon. So nakuha niya yon. Gusto kong magkaroon tayo dito ng mga lahi nun. Yun talaga yung mga long distance bird talaga. So yung katawan niya, pare-pareha sila ng big ng katawan. Bilugan. So baka sa mga susunod na mga buwan, pagka nagkaroon uli ng medyo budget o pwede ako pwede kayong kumuha ng ibon dito direkta doon, o kaya pwede ako magpa-raffle, magpa-spinawin, mga ganun para direct meron kayong kahit pa paano baka makachamba na magkaroon ng mga direct bird na import. So yun, medyo maluwag na tayo dun sa dahil sa shipper lang naman na medyo nagkaka-problema pagdating dito sa Pilipinas. So ngayon parang direkta na agad pagdating ng ibon dito eto kasi mga 1 month to. 1 month i-quarantine sa bahay. Pagdating dito, pa-quarantine nila sa bahay ng 1 month. Tapos pagdating ng 1 month, tsaka katatawagan na pwede mo nang kunin yung ibon. So etong mga to, pinakuha ko sa anak ko, siya yung gumawa ng ibon. So ngayon, medyo mas mataas na yung shipping fee. Pero ang maganda ron, direkta na. Pagdating dito ng ibon sa Pilipinas, pwede mo nang kunin yung ibon mo. Parang ganon eh. So kung saswertehin tayo, itong September, itong darating na September, ay magpapakuha ulit tayo ng ibon. Siguro mga nasa 10 yun.
Pakakaambala ko yung 10 ibon, puro mga ganito din line, puro mga Ganus bird, tsaka yung mga magagaling na breeder ang kinukuha ko. Pagka gusto nyo magkaroon ng mga lahi nito o ano, pwede kong i-out yung mga iba ron, nasa mura ding halaga. Ito kasi mga medyo hindi biro yung halaga ng mga ibon na to. So yung mga kukuha, ma-afford naman nila siguro to. Hindi naman yan. Gusto kong i-share yung mga bloodline na meron dito. Gusto ko i-share sa inyo, guys. So yung mga to. So etong mga kapatid nito, ang kukunin ko siguro ulit. Tsaka yung mga ibang bloodline. Gusto ko kasi yung ganito yung mga katawan ng mga ibon. So ayan. So guys, abangan nyo yung mga susunod na update ko tungkol dito sa mga ibon na to. Inasa ko na rin kasi sila eh. May 2 pairs na dito. Tapos yung hen na dalawa dito, hinahayaan ko lang dyan. Hayaan ko silang magpares. Pero ito mga nakakasana. Yung darating ko mga ibon pa na susunod. So abangan nyo. Pwede akong mag-share sa inyo. What's up, mga kaibon? Please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin.